So ito, mga kababayan, umpisahan natin agad. Oo, eto na. Naku, patay ka diri, Sara Duterte. Finish na ang laban, mga kababayan. Wala nang dapat pag-usapan, wala nang dapat pang ikuskus balungos dito. Nanay Minda, hello po sa iyo diyan. Oo, wala na tayong dapat pa ditong iligoy-ligoy pa. Rosemary Calipon kay Ma'am Susan Ronquillo diyan sa Hong Kong. Ayan, oh, kumusta pala 'yun si ano diyan Yung ano ba 'yun si Mangyan, ano ba 'yun? Mangyan vlog ba 'yun na tumutulong sa mga OFW tapos pinakulong. Butit nakapiyansa, no? Sa mga taga Hong Kong, kilala niyo 'yan si Mangyan ba 'yun? Mangyan vlogger ba 'yun? Yung tumutulong sa mga OFW diyan na iniinggitan at ni-report. Nako. Ayan, Miguel shoutout Uwang Vien kay Nanay Minda. Hello po sa inyo dyan. O, eto na, mga kababayan. Ako po, patay tayo dito, mga kababayan. Oo. Inamin, oo, mga kababayan. Si BP Sara ang nag-utos na patay. Eto na, patay nito, mga kababayan. Mukhang, ay nako, Diyos mio marimar. Ito po, pakinggan natin ha, mga kababayan. Oo. Ma'am Ashley Kate, ayan, mega love shoutout. And kay Mary Ruth Tolentino, ayan, mega love shoutout po. Eto, pakinggan natin, balita, UNTV, pasok. Pasok, mga marites. Apat na malalaking oblong na bags ang pinaglagyan ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte nang i-encash ang cheque sa Land Bank Shaw Boulevard branch noong December 20, 2022. Yan ang kinumpirma ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Si Acosta ang kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon para sa paglilitis. Gumamit ng AI-generated representation ng prosecution team nang itanong ito kay Acosta na tinutulan ng Defense Counsel ni VP Duterte na si Attorney Lyndon Bakil. Subalit pinahintulutan ng So, yun. Mga kababayan, kung naalala ninyo, mga kababayan, ay si Sara Duterte, no, ang itinuro ng tawag dito, ng kaniyang dating staff na si Gina Acosta. Napatay tayo dito, Sara. Diyos ko. Naku po. Ito na, si Sara daw ang nag-utos. Apat na malaking oblong na ba? Wait lang mga kababayan. Ito, wait lang. Saan ba dito? Gina Acosta. Sinabing utos ni BP Sara ang pagbibigay ng 125 million kay Colonel Lacheca. Patay tayo dito. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. How long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags? Hindi ko maalala, Your Honor. Maaalala nyo po ba? Kasi sa'yo kayo naglagay doon. Maalala nyo po ba gaano ba kabigat yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each? Basta mabigat po, Your Honor. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo. Hindi ko exactly maalala, Your Honor. Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags nito? Wala, Your Honor. So sino yung nagkarga? Bali, ito sa totoo lang mga kababayan, napakasinungaling po talaga ni Gina Acosta. Ito hindi pa naman po tayo siguro nakakalimot, hindi naman tayo nag-uulyanin. Kung naalala nyo noon nung ipinatawag sila sa Quadcom, no? Si Gina Acosta mismo ang nag-withdraw sa Land Bank. Ang sabi niya, tinulungan daw siya ng 2 security guard at meron siyang kasamang 4 na lalaki na kanyang bodyguard at dumaan sila sa likod ng Land Bank. Ngayon, ang sabi niya, bit-bit nila ay mga pera. Kung naalala ninyo sa Quadcom, mga kababayan, siya po mismo ang nag-withdraw. Sinabi nga niya, sila mismo nagbuhat at ipinapabuhat pa nga, tinulungan pa nga daw siya ng 2 security guard, mga kababayan, sa Land Bank. Tapos bukod nun, sumakay sila sa isang itim na van kasama ang 4 na kanyang bodyguard, no, na pinapasamahan siya ni Sara. Ito na mga kababayan, tignan nyo actually, naano siya dito dapat dito contempt to Dapat naka-contempt tong ganito Apakasinungaling Biruin mo,
Sinabi niya, mabigat. Tapos, ang sagot niya, ang tanong ni Atty. Ligutan, gaano kabigat? Hindi daw niya masabi. Kasi hindi daw siya ang nagdala. Pero bakit sabi niyang mabigat? Biruin niyo ha mga kababayan, kung hindi ba naman napakasinungaling at napakamanlilin lang, ito delaying tactic na naman to ng kampo ni Sara. Bakit? Natural hostile witness yan. Sa madaling salita, staff ni Sara yan. Pagtakpan talaga niya si Sara. Ikaw ba naman 100,000 a month? Diba? 100,000 ba naman ang sahod mo a month? Talagang pagtatakpan mo si Sara. Oo, biruin mo ang sabi niya mabigat. Hindi daw niya ma-sure kung gaano kabigat, basta mabigat. Nung tinanong sinong nagbuhat, hindi siya. Putang ina, bakit mo nararamdamang mabigat? Ano to? Ano to nasa isip mo lang? Alam mo nang mabigat? Putang ina, kung kalaki-laking karton, yun pala pininturahan, yun pala ay styrofoam. Oh, di ba ang styro napakagaan? Oh. Diyos ko naman, mga kababayan. Tapos sa tingin mo, mabigat yun na yung basihan mo? Pakaloko talaga, oh. Ulitin natin, ha? Oh. How long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags? Hindi ko maalala, Your Honor. Maaalala niyo po ba? Kasi kayo naglagay doon. Maalala niyo po ba gaano ba kabigat? Ayan na. Hindi daw niya maalala, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ko po maalala, basta si Teacher Robilin lang. Putang ina, yung statement niya, yung pinanumpaan niyang salaysay sa Quadcom. Lahat doon nandun. Inamin niya, sinabi niya na siya nag-withdraw. Tapos ngayon sabi niya, hindi maaalala, putang ina. Nag-uulyanin ka na, Gina Acosta. Dapat i-contempt yan eh. Yeah, Yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each. Basta mabigat po, Your Mabigat. Honor. Mabigat. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo. Di ko exactly maalala, Your Honor. Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags na ito? Wala, Your Honor. Oh, so sino yung nagkarga? Bali, Ayan na. ganito po. Yung kung ang pera ay nandiyon na sa lahat na nailagay na po sa 4 na bag. Sa dihang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang 2 security guard, Your Honor. Inano nila, Your Honor, Dalawang security guard. papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Sinungaling. Ang sabi mo nung nasa Quadcom ka, lumabas kayo sa likod, hindi sa entrance. Ayan na naman tayo. Patay tayo dito, mga kababayan. Tapos ako, Your Honor, nagtanaw sa 2 ka security. Kung naalala ninyo, mga kababayan, yung dating general manager, general manager ang sabi sa likod dumaan. Ngayon, sa harap daw sa entrance po. Tangina talaga, pakasinungaling. Your Honor. Alright. Now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash? May naitulong ba si Ginoong Libel Ortonio? Wala po, Your Honor. Wala. Wala palang naitulong, ba't sinama mo? Patangina ka talaga, oh. 4 na bag. Apakabigat niyan, mga kababayan. 125 million. Take note, yung 3 million palang manakit na yung balikat mo. 3 to 5 million, ang bigat, mga kababayan. Sa totoo lang, yung 5 million, kung meron kang bag, kasi di ba kung naalala nyo, may bag akong Christian Dior. Pag napuno nun, nasa mga 7 to 10 million yun. Yung bag na Christian Dior, yung parang tote bag. Ang bigat na ng 5 million. How much more pa ang 125? 4 na bag yan. Tapos may kasama kang bodyguard. 2 security tumulong. Tapos sabihin mo walang naitulong yung kasama mong bodyguard. So ano pang kwenta nung sinama niya kung hindi pala siya tumulong? Eto na naman tayo, mga kababayan. Oo. Tinanong na yan, di ba? Sir Henry ni Paduano noon, apakasinungaling talaga. Tapos, wag niya sabihin, maghihimatay-himatay na naman to. Lucy. Again,
Walang escorts, no request for escort. Di po ba? Wala, pero amo ang driver, Your Honor, is a member of BPSPG. Isang driver. Duha, Your Honor. Two dalawa. drivers. Okay. Aside from these two drivers, yung tanong ko is, aside from the two drivers, walang ibang membro ng BPSPG. Ilan ba manibela ng sasakyan? Kasi dalawa daw ang driver. Ang ina talaga, oh. Grabe magsinungaling ka. Ilan ba yung manibela ng sasakyan? Left and right? Pwede bang paki-check natin yung sasakyan ng Office of the Vice President? Tagdadalawa pala yung manibela dyan kasi dalawa driver eh. Dalawa ang kasama niya driver. Nakakapagtaka. Ilang manibela meron ang sasakyan na sinakyan ni Acosta? Dalawa din? So ano to? Pag lumiko ang isa, liliko sila. Ang isa gaganon din siya. Kung tudalip din. Putang ina, anong sasakyan yan? Limousine? May harapan, may likod. Yung limousine na napakahaba, na pagpapunta doon, pagpapunta dito, no? Yung tren, dalawa driver. Tragis na yan, ha? Ah. Answered, Your Honor. As an answered, Okay. counsel. What time did you leave the bank? Ano, Your Honor? Anong oras kayo lumabas? Ang ina to talaga si Gina Acosta, oh, nagbisaya na, nagtagalog na, in English na, putang ina ito real talk lang. Mga kababayan, tayong mga Bisaya, may mga Bisaya mang nanonood sa akin ngayon dyan, alam nyo, blessed we are na nakakaintindi tayo ng Tagalog. Ang mga Tagalog hindi nakakaintindi ng Bisaya yan. Kaya talo sila sa atin. Pero napaka-imposible si Gina Acosta, elementary pa lang, tinuturuan nga ng Tagalog subject, Filipino subject. Tapos hindi makakaintindi ng Tagalog. Nang yan. Bangko. Di ko exactly maalala, Your Honor. Hindi mo maalala. Now, galing sa trolley, di ba? Papunta ng mga sasakyan. Okay? Sino yung nag-transfer ng mga bags na yan? Misleading, Your Honor. There's no testimony as to the trolley. I or- did hear trolley as well, I counsel. will reform, Your Honor. Now, sino ba yung nag-transfer galing sa bangko, papuntahan sa sasakyan, okay, ng 4 bags na yan? Ask and answered, Your Honor. Attorney Gina, with the indulgence of counsels, sabi niyo wala kayong binuhat sa 4 na bag. Tama po? Wala po, Your Honor. Wala kasi rin di ko binuhat si Ginoong Ortonio sa 4 na bag. Wala, sab, Your Honor. Ang nagbuhat, 2 security guard ng bangko. Patay. Eto na, mga kababayan. Ganito po yan na. Ito real talk lang Sa mga hindi nakakaalam, no? Merong batas ang bangko na bawal humawak ang mga security guard ng pera kahit sinong customer. Bawal gawin ng mga security guard ng bangko yon. Bawal humawak, bawal bumitbit. Lahat yan ay pinagbabawal. Ngayon, kung ang sinabi ni Gina Acosta, ang kanyang kasama na 2 driver ay walang binitbit at siya walang binitbit dahil security guard ang bumitbit, hindi ba po pwedeng ipatawag ang security guard dyan kung bumitbit ba talaga sila? Kasi sa totoo lang, mawawalan ng trabaho yung mga security guard na yon. Madadamay kung sino man ang mga security guard na yan. Bawal sa bangko ang mga security guard. Oo, pwede kang magbukas ng pinto. Oo, pwede mo silang payungan. Pero yung magbuhat ka ng mga bag nila, bawal po yun. Bawal nga sila abutan ng pangmeryende. Bawal nga sila kahit abutan mo 100 Bawal yan. Nasa batas siya ng bangko. Putang ina ko, ilang beses ako pabalik-balik ng bangko. Nahulog na nga yung helmet ko Bawal nga galawin ng security. Nahulog yung towel ko. Bawal nga galawin. Ituturo lang nila, sir. Nahulog. Sir, nalaglag. Bawal hawakan anumang gamit mo maskin cellphone. Maskin mag-iwan ka ng cellphone mo sa upuan. Ang gawin ng security, titignan niya lang yan. Pero bawal niya yang hawakan. Cellphone, ballpen, ID, wallet, o di kaya helmet, o di kaya bonnet o sombrero, bawal hawakan ng security guard niyan. Yan ang batas sa bangko. Ngayon,
Bakit hindi nyo ipapatawag yung dalawang security guard? Nako, dito natin malalaman, mga kababayan. Grabe, napakasinungaling, oh. Napakasinungaling talaga, mga kababayan. Continue. Po ang tumulong sila, Your Honor. Tig dalawang bag ang binuhat nila o may trolley silang ginamit? Di kaya ko ka-remember kung magamit sila og trolley, or ang ma-remember ko, Your Honor, gidrag nila ang duha ka bag. Tapos, Dalawang bag kada guard. opo, Your Honor. Isahang labasan yung apat na bag. Sabay po sila, Your Honor, at nandun po ako, Your Honor, nagsunod-sunod sa ila, nagtanaw, Your Okay. Honor. Okay. Your Alright. witness, counsel. Now, so, paano nyo dinala yung 4 bags na yan galing Land Bank Shaw Boulevard papunta sa pinuntahan nyo after that? Gisakay. Sinakay sa Amo ang service, Your Honor. service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin, sasakyan. Ito mga kababayan, dito pa lang sa pagbitbit ng dalawang security guard, sinungaling na si Acosta. Kasi kung naalala ninyo, yung general manager ng Land Bank, no, na ipinatawag dyan nung nakaraang hearing, dyan sa impeachment ni Sara, siguro pang 7 yata, yung pang 6 day, pang 6 day yata ng impeachment trial. Ang sabi nung general manager ng Land Bank, dating general manager, sa likod ng Land Bank nila dinaan, hindi sa harap. At yung mga bag na yon, mga kababayan, ay same sa bag na bitbit ni Madriaga. At pangalawa, hindi siya bag na mabibitbit, mga kababayan. Ito real talk lang, sorry, nadighay ako. Hindi po siya bag na yung kaya mong bitbitin ng isang tao, dalawang bag. Hindi po, kasi yung bag po ay mahaba. Mahaba po ang bag na dala, mga kababayan. Hindi po siya bag na yung lagayan pang gym bag. Hindi po. Mahaba na bag siya. Na ang sabi nga ni Ramil Madriaga, hindi po siya ganun. Pahaba siya na bag, parang, alam niyo yung sinusuntok-suntok sa gym? Yung lalagyan mo ng bunot? Ganun siya, pahaba. Hindi siya duffel bag. Yun yung ibinigay kay Ramil Madriaga na sinabi ng dating general manager ng Land Bank Shaw Boulevard. Bakit dito kay Gina Acosta, putang ina, dahil 4 na bag daw. Ang pagkakaalam ko, 2 bag lang. 2 bag lang yun. Hindi siya 4 na bag kasi pahaba siya Ayan tayo Patay tayo dito. Po. Ilang sasakyan kung meron man? Dalawa, Your Honor. Kaninong sasakyan yung pinagsakyan ng perang iyan? Sa OBP, Your Honor. OVP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Lemuel Ortonio? Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Okay. Kaya saan kayo nagpunta after that? Nagpunta po kami sa office po ng OBP. Office of the Vice President. Anong oras kayo dumating doon? If at all? Mga nakaabot niyo dito mga 4. Umabot kami doon plus at 4. konti. Ayan, naalala niya kung anong oras sila dumating. Pero kanina, hindi niya maalala kung paano binitbit ang bag. Apakasinungaling talaga. Yung oras, alam niya. Pero yung kung paano inilabas yung bag, gaano kalaki yung bag, hindi niya maaalala. Gaano kalaki, gaano kabigat, ilang bag, hindi niya masagot diretso. Pero yung oras, alam niya. Kasinungaling, di ba? Okay, 4 or 4 o'clock ng konti? 4 plus ng 4 plus hapon. ng hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President, kung meron man? Pagdating ko doon sa Port Floor, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG. So, nang naka-arrive na kami sa 4th floor, Your Honor, open na ang car, tapos nakita ng BSPG na nag-action ako na kunin ang bag. Nakita nila na dili ko kaya. Tumulong po ang dalawang BPSPG, Your Honor, na ang bag
makuha doon sa sasakyan. Tapos, ilagay namin sa trolley. And then, Tapos, sakay na kami, Your Honor, sa elevator na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your Service Honor. elevator. Sakay Okay, na now. kami. saan nyo dinala yung pera? Dinala ko po sa aking extension office, Your Extension Honor. office. Yung 4 traveling bags. Opo, Your Now, Honor. ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, sinabi nyo dun, Ayan na. please show the TSN, Ayan na ha. Ang sabi niya, sumakay sila ng service, pumunta sila sa elevator, sumakay sila elevator, diretso sa opisina niya. Pero, doon sa Quadcom, iba ang kwento niya. Ito, pakinggan natin. right after encashment, pagkatapos pong Ayan na. ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino? Ayan na. CSO officer, Your Honor. Colonel La La Chica. Chica. To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung ready. Ito yung sabi niya. Sabi ni Acosta, ganito po ang nangyari, ma'am. Tinanong siya sa Quadcom nito. Nang ma-encash na po namin ang kwarta, ang pera ay cheque. Nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko na po sa aming security officer. So, while on the way na po ako papuntang office sa OBP, I called up the security officer informing him na i-encash ko na ang cheque. So, sabi ni Luistro, you inform the security officer? Sabi ni Acosta, yes po ma'am. Sabi naman ni Luistro, can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din po ba iyan? Sabi ni Acosta, hindi po ma'am. Sabi ni Luistro, sino iyan? Sabi ni Acosta, sila Cheka po. Kita nyo, mga kababayan? Hindi mo talaga maintindihan kung ano na lang ang kwento. Yung 125 million pesos, tama po ba? Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential funds. Yes, ma'am. Wala siyang sinabing Question. Ikaw yung special disbursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel La Chica. The question is, why did you have to call Colonel La Chica to inform him, Colonel La Chica, ready na ang 125 million pesos? Bakit? Nung itinanong siya kung sila Cheka ba ay trabahante ni Sara, hindi niya maamin-amin. Diba? Tapos nung piniga siya ng piniga ni Luistro, inamin niya. Ayan. Kita niyo mga kababayan. Kasi nahuli siya nun. Sabi niya, sinulasco ba to? Sabi niya, hindi po ma'am. Sila Cheka po. Di napaamin siya. Di ba? Kita niyo. Pero doon sa Quadcom, grabing kagat dila. Tapos nung nagigipit na siya, takot makontempt, naghihimahimatay. Di ba? Ay, nako. Ito pa. Alam niyo, sa cross-examination, ipit. Continue. Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency. Ayan na, patay tayo dito. Ito na, may instruction po sa taas. Yung kanyang head agency. Sino? Dito. Bukilya. Booking si Sara. Ang potang ina talaga. Na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos Ang taas. ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the special disbursing officer na ibigay
yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica. Ang nagutos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Tapos ang usapan na. Putang ina, wala na, mga kababayan. Hindi siya pwede magsinungaling dyan eh. Kasi binigkas niya eh. Ang pinakataas daw, yan ang utos sa taas. Sino bang mataas sa kanya? Alam nga naman si BBM. Hindi naman niya amo si BBM. Oh. Patay na, na, finish na, game over na. Sara, alam mo na. Na, huli ka. Huli na, Balbon. Sabi ko nga sa inyo eh. Kung alam mo si Jinky Luistro, ang bilis siyang nahuli itong sila Cheka. Itong si Attorney Ligutan matagal eh. Bakit? Kasi parang galit siyang magtanong eh. Di ba? Ganon. Ganyan. Makapag-isip pa ng kasinungalingan eh. Si Jinky Luistro, hindi eh. Ikot-ikot, tapos pabalik-balik ang tanong. Bisto agad eh. Ulitin ko hindi niya hindi niya tumatanggi kasi nagbigkas kasi siya. Yan po ang utos ng taas. Ito. Yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica. Ang nagutos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Wana, Sara. Sabi ko nga sa inyo eh, mamaya may lamesang lilipad. Hindi lang lamesa, notebook, hindi lang siguro laptop. Nako, hoy sa mga staff ni Sara dyan sa opisina itago nyo na yung mga laptop Tago nyo yung laptop, itago nyo yung mga logbook, yung medyo mabigat-bigat. Iwan nyo dyan ballpen, tsaka papel. Para pag ibato ni Sara kay Gina Acosta, hindi masakit. Ma'am Lily Tuninian kay Matsusa Kililia. May galap shoutout nga si Sir Jesus Beltran Jr., Ma'am Rian Suzuki, and kay Ma'am Cirila Andres. Hello po. Ako po nananawagan sa mga staff ni Sara. Itabi nyo po yung laptop. Sayang, mahal kaya yung laptop niyang nabili. Di ba? According sa kuwa, 200,000 daw niyan. Wabi ako, kakitag laptop na 200,000. Kung meron mang laptop na halagang 200,000, siguro ito yung 1 terabyte ng MacBook Pro ng Apple. Mamirian, hello po. And kay Ma'am Susan Vergara, hello po. Nako, Diyos ko po, mga kababayan, na. Hinamin na. Mga kababayan, good luck. Ay, Diyos ko, mga kababayan, ito na, nako. Alam nyo, ini-imagine ko kaya, nakakatulog pa kaya si Sara dito? Paano kaya matulog si Sara? Pumipikit ba o dilat ang mata? Kasi sa pagkakaalam ko, mga kababayan, wala nang tulugan to eh. Imagine ko nga, baka uminom to ng 1 galong anesthesia para magmanhid eh. Hindi niya maramdaman na kakasuhan siya, hindi niya maramdaman matanggal siya sa posisyon, hindi niya maramdaman hindi na siya katatakbong presidente sa 2028. Ilan kayang galong anesthesia ininom ni Sara para hindi niya maramdaman? Naku, Diyos ko, ilang laptop na naman kaya ang mawasak nito. Kowa, pakiliquidate kung ilang laptop yung nasira. Hay nako, Diyos mio Marimar. Nako, nandito pa si Lopez, no? Sulaika Lopez. Nako, paukang susunod yata dito. Patay tayo, mga kababayan.